are the Dreamcrafts events, and we are presenting our project proposal with a company tagline, Crafting Unforgettable Experiences. Here, through this proposal, presented to the panel of the Electrical Engineering Department, Nueva Ecija University of Science and Technology, in partial fulfillment of the requirements for the degree Bachelor of Science in Electrical Engineering, under the supervision of Engineer Marben D.V. Bartolome, REE, RME. Through this proposal, we hope to demonstrate our understanding of entrepreneurship, management, and market analysis, while showcasing the potential of our business idea. We sincerely thank the panel for taking the time to evaluate our work. Our business, Dreamcrafts Events, is a premier event planning and management company dedicated to transforming visions into reality. Gumagawa kami ng iba't ibang uri ng events, mula sa corporate gatherings, birthdays, weddings, at iba pa. Pinagsasama-sama dito sa team our creativity, details, and passion to deliver experiences that exceed expectation. Narito naman ang value proposition canvas ng Dreamcrafts Events and Company. Ito ang gabay namin para mas makilala namin ang aming mga customer. Sa ganitong paraan, nalalaman namin ang kagustuhan, mga problema, at kung ano ang maaari naming maitulong sa aming mga customer. At dahil dito, nakapagplano kami ng mas maayos na event para sa kanila at swak sa kanilang mga budget. Dito naman makikita ang iba't ibang bahagi ng value proposition canvas. Narito ang pains, customer job, gains, product and services, gain creators, at pain relievers. Isa-isahin natin. Ano ang pains? Ito yung mga suliranin na kinakaharap ng isang customer. Nakita namin sa aming Dreamcrafts Events and Company na kadalasang problema ng aming mga kliyente ay stress at pressure sa oras, limitadong budget at unreliable suppliers, at bigla ang problema sa mismong araw ng event. Sunod naman is customer jobs. Ito yung mga layunin ng aming mga kliyente. Ito yung kagustuhan ng kliyente na makapagplano at makapagpasaya sa kanilang special na okasyon ng walang stress, habang napapahanga ang kanilang mga bisita sa maganda at dekalidad na setup. Sunod naman is gains o mga benepisyong maaaring makuha ng aming kliyente. Sa aming serbisyo, makakaranas ang aming mga kliyente ng maayos at matagumpay na event na may unique at personalized design. Nag-aalok kami ng abot kaya ngunit mataas na kalidad na serbisyo, at tinitiyak namin magiging maganda ang karanasan ng kanilang mga bisita. Sunod naman is yung product and services. Dito naman, ang Dreamcrafts Events and Company ay nagbibigay ng event planning at coordination para sa iba't ibang okasyon tulad ng corporate events, weddings, at social events. Nag-aalok din kami ng event consultation at customized teams at packages upang masakto sa pangangailangan at budget ng aming mga customer. Sunod naman is gain creators o mga paraan upang mapasaya ang aming mga customers. Ang Dreamcrafts Events and Company ay tinitiyak na maging kakaiba at hindi malilimutan ang bawat event sa pamamagitan ng creative ideas at personalized packages. Gumagawa kami ng mga creative designs na pasok sa kanilang budget at sinusigurado namin na maayos at walang aberya sa pagdaraos ng event mula umpisa hanggang matapos ang kanilang event. At panghuli is yung pain relievers o yung mga solusyon sa problema ng aming mga customers. Alam namin nakaka-stress ang pag-organize ng event, kaya kami na ang humahawak ng lahat ng coordination at logistics. Mayroon kaming mga makapagkakatiwalaang suppliers at contingency plans para maging handa sa anumang emergency. Sunod naman is, ano ang value proposition canvas ng Dreamcrafts Events Company? Sa Dreamcrafts Events Company, ginagamit namin ang value proposition canvas upang mas makilala namin at maunawaan namin ang aming mga customer. Sa tulong nito, nalalaman namin ang kanilang mga pangangailangan, kagustuhan, problema at layunin nila sa kanilang event. At sa tulong din nito, mas nakakagawa kami ng mga serbisyo at mga kaganapan na nagdudulot ng kasiyahan, kaginhawaan at hindi malilimutang event para sa aming mga customer. Sunod naman dito is yung mga kilalang kumpanya na gumagamit ng value proposition canvas. Nandito yung Coca-Cola, Spotify at Airbnb.
Tulad ng Coca-Cola, Spotify at Airbnb, ginagamit din namin sa Dreamcrafts Events Company ang value proposition canvas upang maiayon namin ang aming mga serbisyo sa gusto at damdamin ng aming mga customer. Tulad ng Coca-Cola, binibigyang halaga namin ang emosyon, karanasan ng mga customer namin sa bawat event. Katulad naman sa Spotify, sinusigurado namin na ang aming event ay personalized at akma sa kagustuhan o estilo ng aming mga customer. At gaya ng Airbnb, iniintindi namin ang aming mga kliyente at supplier upang maging mas maayos at maganda ang gaganaping event. Sunod naman is yung mga kilalang tao na gumagamit ng value proposition canvas. Nandito si Dr. Alexander Osterwalder, Yves Fignor at Steve Blank. Kilalanin natin sila at isa-isahin. Una is si Dr. Alexander Osterwalder. Siya ay ang creator o gumawa ng value proposition canvas at business model canvas. At isa siyang kilalang business theorist at co-founder ng Strategizer. Sunod naman si Yves Fignor. Siya ang co-author ni Dr. Alexander Osterwalder at tumutulong sa pagpapalaganap ng value proposition canvas para sa inobasyon at entrepreneurship. Sunod naman si Steve Blank. Siya ay kilala sa Lean Startup Method at gumagamit ng katulad ng mga tool tulad ng sa Value Proposition Canvas na para subukan ang mga business ideas na mas makakaunawa sa kanilang mga customer bago magtayo o mag-produce ng mga serbisyo o produkto. So, what is our business model canvas? Ang aming business model canvas ay nagpapakita kung paano ba gumagana yung aming negosyo. Ipinapakita nito kung sino ba yung mga target customers namin, kung ano ba yung mga inaalok namin, kung paano namin maihatid yung mga services namin sa aming mga clients, kung paano namin sila maaabot. Ipinapakita din dito kung paano ba kikita yung aming negosyo, ano ba yung mga kinakailangan namin gawin, yung mga kinakailangan namin gamit, at kung sino ba yung mga katuwang namin sa pagpapatakbo ng aming negosyo. Pinapakita din dito kung ano ba yung mga kabuuang kailangang kita o kinakailangan naming magastos sa pagpapatakbo ng aming negosyo. So, the first part ng aming business model canvas ay yung key partners. So, syempre, sa pagpapatakbo ng isang negosyo is kailangan meron kang mga katuwang. Unang-una dito yung ang catering services. Next is yung venue provider, equipment and technical support, photographer and videographer. Meron din kaming florist and stylist, entertainment, and logistic and transport providers. Next naman natin is yung key activities. Meron kaming planning and design, coordinating with suppliers and partners, managing timelines and logistics, on-the-day coordination and supervision, and lastly, ensuring customer satisfaction. Next naman is yung aming mga key resources, kung saan meron kami experienced staffs, like yung mga coordinators namin. Next naman yung mga supplier networks namin, kagaya ng mga caterers, stylists, photographers at marami pang iba. Next naman is yung mga event planning namin, katulad ng mga sa schedule, yung mga checklist, at meron din kaming app. Tapos next naman is yung branding and reputation ng aming company. Next naman is yung value proposition. Ito naman yung makukuha o yung benefits na makukuha ng mga customers namin pag kinuha nila kami. Unang-una dito yung stress-free and hassle-free event planning. So, mawawala yung stress at yung hassle na nararamdaman ng mga customers namin dahil kami na ang bahala magplano ng event na gusto nila. Next naman is yung customized and memorable event experience. So, pag kinuha kami ng mga clients namin, is naninigurado kami na memorable yung experience na maranasan nila sa pagkuha nila sa amin. Next naman is yung professional coordination with trusted suppliers. So, makapanigurado din sila na yung mga materials na gagamitin namin is high quality. Next naman is yung high quality service within the budget. So,
makapanigurado din yung mga customers namin na yung budget na bibigay nila sa amin is sure na ma-maximize namin sa full potential nito. Next naman is yung relationship. So, sa relationship, meron kaming personal assistant sa mga clients namin. Meron din kaming dedicated coordinator for each event na gagawin namin. And meron din kaming online community for tips and testimonials. So, and meron din kaming co-creation with clients dahil sila yung magbibigay ng ideas sa amin and yung mga preference sila, at sinisigurado namin na kami yung magbibigay buhay sa mga ideas at mga preferences na bibigay nila sa amin. Next naman is yung mga channels kung saan dito namin sila maaabot at dito din kami nila pwedeng maabot. Unang-una sa social media. Dito na po pasok yung Facebook, Instagram, TikToks. Next naman is meron din kaming website kung saan pwede sila maglagay ng kanilang mga referrals o yung mga inquiries nila para sa amin. Next naman is yung word of mouth kung saan pasok naman dito yung mga referrals ng mga past customers namin na nasiyahan sa serbisyo binigay namin sa kanila. Next naman is yung partner networks kung saan papasok naman ito yung mga caterings o yung mga venue referrals. Next naman is yung customer segments. Ito naman yung mga target customers ng aming company o yung aming negosyo. Unang-una dito yung mga individuals kung saan nagpaplano silang magsagawa ng mga birthday parties, yung mga weddings o yung mga debut. Next naman is yung mga family hosting, kagaya ng mga kung gusto ng mga families na magsagawa ng anniversaries or yung mga reunions. Next naman is yung mga corporate clients namin na gusto magsagawa ng mga seminars or yung mga company parties. Next naman natin is yung aming cost structures. Dito na makikita yung kabuuang mga gastos o yung kabuuang estimated na gastos kapag nagkasagawa kami ng isang event. And lastly, yung aming revenue streams. Dito naman makikita kung paano ba kikita yung aming company. Unang-una dito yung aming service fees, markup or commission for partner suppliers, then rentals and add-ons, then premium, customized, package, and custom constellation fees for planning advance only, and lastly yung aming sponsorship or yung mga partnership namin in certain events. Next naman pinapakita naman dito yung mga companies na gumagamit ng business model canvas. Unang-una dito yung Airbnb. Ginagamit nila yung business model canvas para ma-innovate yung kanilang company. Next naman is yung Uber. Ginagamit naman nila yung business model canvas para ma-utilize yung strategic na binibigay sa kanila ng business model canvas. And lastly, yung Apple is ginagamit naman nila yung business model canvas para malaman nila at maintindihan nila yung mga pangangailangan ng kanilang mga kliyente. Next naman natin is yung mga tao na gumagamit ng business model canvas. Unang-una natin dito si Eric Rice. So, siya yung nagpasikat ng business model canvas sa modernong panahon. Next naman is si Dr. Alexander Osterwalder. Siya naman yung naka-invento ng business model canvas. And lastly is si Steve Blank, kung saan siya naman is ina-apply niya yung business model canvas sa kanyang mga business ideas. The Lean Six Sigma. Dito sa part na to, malalaman natin kung ano ba ang purpose ng Lean Six Sigma doon sa napili naming business, which is Dreamscapes Events and Services. At dito rin sa part na to, malalaman natin kung anong method ang dapat gamitin para ma-improve yung mga dapat i-improve sa loob ng company. Ang purpose ng Lean Six Sigma sa aming business ay para ma-improve yung business performance namin by eliminating the waste, reduce the defects and variation, increase efficiency and quality of our service, para din ma-boost yung profit ng company namin at mabigyan yung mga customers ng highest degree of professional services. So, the DMAIC approach. Pwede natin gamitin ang DMAIC approach para ma-breakdown natin yung mga hindi kailangan at kailangan nating i-improve sa business or sa company natin. Yung DMAIC approach stands for Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. So, sa Define, syempre, define the problem. Measure, quantify the problem or express kung ano yung problem na yun. Analyze, syempre, identify the causes of the problem, kung saan ito nagmumula at kung ano ang dahilan. Sa improve naman, implement solution.
kailangan natin gumawa at mag-produce ng solution doon sa nakikita nating mga problema. And lastly, control. Maintain the solution. Dito kailangan nating ng maintaining measure or procedure para hindi maulit yung mga problems na nangyari na. So, i-relate naman natin yung DMAIC approach doon sa business namin, which is Dreamscapes Events and Services. Unang-una, define. In our case, the problem of our company is the dissatisfied clients dahil sa mga delayed na setups, last-minute changes, at service inefficiency na nangyayari during events. So, after natin ma-define yung problems, we need to set the objectives or the things that needed for improvement. Kumbaga, makakatulong ito sa pag-measure at pag-analyze ng mga tunay na problema. So, in our business naman, kailangan naming ma-improve yung planning and execution. Kailangan din i-ensure yung mga time ng delivery at tamang resource usage. Measure. Dito ina-align yung mga problems. Dito inaalam kung saan ba nagmula yung mga ito. In our case, we need to track the setup times or oras ng pagsisetup ng event sa iba't ibang okasyon. Pangalawa, kailangan din malaman yung rate ng mga client namin every time na matatapos yung event. We also need to know yung paggamit ng mga resources or yung mga time na nilalaan sa mga ito. And lastly, we need to know what happening during the events. Kung may mga request ba sa mga clients na hindi nag-grant, mga errors during executions, mga ganyan. So, analyze. In this part, malalaman natin yung mga main cause ng mga problema or yung tinatawag nating waste dun sa business natin. In our case, isa na dito yung overproduction. Masyadong maraming dalang materyales na maaaring mag-cause ng malaking delay sa transport, pre-event setup, at post-event setups. Pangalawa is waiting time. This was the major factor kung bakit mababa yung client satisfaction rate natin. Dahil dun pa lang sa waiting, sa mga deliveries, key partners, mga sounds and lights, mga event facilitators ay malaking delay na. Pangatlo is excessive motion ng mga staffs. Isa pa ito kung kaya mababa yung rate ng company. Dahil during events is yung mga staff is hindi mapakali or excessive nga yung movements nila. So, ang nangyayari, walang stationary staffs, walang mapag-requestan yung mga client natin. So, waste elimination. Essential part din siya para sa improvements dahil dito nabe-breakdown na yung mga possible solutions sa mga problem. In our case, sa overpopulation, kailangan i-ensure yung required amount lang ng materials at services ang dapat dalhin. Kailangan din there's someone na nakatalaga kung ano yung mga dapat lang dalhin, like taong magmamanage sa production. Waiting. To reduce the waiting time, kailangan mag-set yung company ng kontrata sa mga key partners nila na kailangan nilang sumunod sa itinakdang oras or deadline. So, as a company, we need to produce a clear deadline at i-improve yung communications dun sa mga key partners natin. So, excessive motion. Make sure natin na yung mga events coordinators and staffs natin is hindi maligali during the events. So, kailangan natin mag-set ng designated task para sa mga staffs natin para mas proper yung approach nila during, before, and after the events. So, in addition to Lean Six Sigma is the improve. So, applying the Lean tools, we have the 5S to organize equipments and supplies. So, dito po, malalaman po natin kung organized po ba yung mga equipments and supplies po natin, such as yung mga lightings po natin, mga decorations, mga sound system po natin. Next is the Pareto principle to identify the important and not important. So, dito naman po para malaman natin yung mga importanteng bagay at mga hindi importante. Standard operating procedures for event types such as weddings, birthdays, and seminars. So, dito naman po para malaman natin kung standard po ba yung mga event na ginagawa po natin at nami-meet po ba yung
customer satisfaction or nasa-satisfy po ba yung customer sa service po ng company natin. Next is partner with reliable key partners and create backup plans. So, dito naman po, makikipag-partner po tayo sa mga reliable na key partners po natin, such as yung mga caterings po, mga sound systems, mga ganun po. At kailangan po may backup plan po tayo. Halimbawa po is yung sound system po natin ay hindi pwede ng date na ganito. So, para po roon po tayo ng backup plan, kailangan po meron pa po tayong ibang key partners bukod po dun sa isang sound system na yon. Next is train staff in time management and client handling. So, dito naman po, kailangan po yung staff po natin ay well-trained at may pleasing personality dahil po nasa service po tayo. Kailangan po mabibilis din po silang gumalaw para po ma-avoid yung mga delays po natin at maayos lang po ma-execute yung event natin at mabilis. Next is the control. So, regular post-event reviews to capture lesson learned. So, dito po, maghingi po tayo ng reviews mula sa mga customers at clients po natin para po magkaroon po tayo ng much more lesson learned at ma-improve po natin yung service. Audit checklist before, during, and after the event. So, dito naman po sa audit checklist natin, para po malaman natin kung maayos po ba nating na-execute at sunod-sunod po ba nating na-execute yung timeline ng event before, during, and after po. Next is client feedback forms used systematically. So, dito po sa client feedback form, so dito naman po tatanungin or mag-a-ask po tayo sa clients kung na-meet po ba natin yung satisfied po ba sila satisfied po ba sila sa service natin. Next is monthly performance reports to monitor consistency and improvements. So, dito naman po, titingnan po natin yung monthly performance po natin mula dun sa mga feedbacks ng mga past customers po natin, kung na-improve po ba yung service natin at na-meet po ba yung standards nila. Next, we have the control plans. So, develop a dashboard to track key metrics such as customer satisfaction, event timelines, and cost performance so that any issues can be detected early. So, sa customer satisfaction po, kailangan satisfied po ba yung customers? Yung event po ba natin is nasunod po ba yung gustong timeline ng customers? At kung na-meet po ba yung cost or yung budget ng customer natin. So, implement process audit to ensure that the new processes are being followed and that improvements are sustained. So, dito naman po, pag-i-implement ng audit para po malaman kung kumikita po ba tayo or nami-meet po ba natin yung quota natin sa month na yun. Next is feedback loop setup, a system for continuous feedback from clients, mentors, and staff for each event to ensure the process is continually refined. So, dito naman po, hingi po tayo ng feedback mula sa mga tauhan po natin, sa mga key partners po natin, at sa mga staffs po natin kung maayos pa rin po ba natin na-execute yung event na yon at wala po bang nagiging problema. So, create a performance standards and KPI or key performance indicators for event coordination and execution such as on-time delivery, budget adherence, and customer satisfaction scores. So, dito naman po, makikipag-coordinate po tayo sa mga event coordinators po natin kung maayos po ba natin na-execute yung event na yon, on time po ba siya, at budget friendly po ba siya para po masatisfy natin yung customer. Next po is sustain improvements. So, develop lesson learned repository where key takeaways from each event are recorded to improve future planning. So, dito naman po ang pagde-develop or pag-aaral ng mga feedbacks ng customers natin na may mga dapat pa po ba tayong i-improve para po sa future purposes. Regularly conduct continuous improvement session with event planners, vendors, and staff to discuss
what's working and what can be improved. So dito naman po regularly pagkaka-conduct po natin or pakikipag-meeting sa mga vendors po natin, mga key partners, mga staff, para malaman po natin kung ano pa yung mga dapat po nating i-improve sa service po ng ating company. Next, for the conclusion, by applying Lean Six Sigma to the event planning and services businesses, the organization can streamline operations, improve quality, and enhance customer satisfaction while reducing costs and waste. The key to success lies in analyzing current processes, eliminating inefficiencies, and continuously measuring and improving performance. So, sa pag-a-apply po ng Lean Six Sigma sa event and planning services business, na-organize po dito yung operation, ma-improve po yung quality ng service natin, at ma-enhance ang customer satisfaction nang mababa ang kanilang gastos at waste. Ngayon, sa push and pull system naman tayo ngayon. Papaliwanag ko kung ano ba mangyayari kapag in-apply namin yung push and pull sa negosyo namin na Dreamcraft event. So, unahin natin yung push system. Sa push system, naghahanda na agad yung aming team. Kahit wala pang booking, gumagawa na kami ng event, packages, deal sa mga supplier at mga disenyo na pwedeng naming i-alok sa mga client namin. Para bang ready na agad kami kapag may customer na papasok o mag-i-inquire. Ang kagandahan nito, mabilis kaming makakaresponde sa mga mag-i-inquire nga or magbo-bookings. Pero ang risk naman nito, minsan nasasayang yung effort o yung budget, hindi agad maggamit o mabenta yung mga pre-prefer namin. Ngayon naman, sa pull system, nagsisimula lang kami magtrabaho kapag may confirm booking na o bayad na ang kliyente. Ibig sabihin, lahat ng plano, disenyo o paghahanda ay nakabase sa gusto ng pangangailangan ng customer. Maganda ito, mas personal at mas tipid sa resources kasi ginagawa lang kung kailan kailangan. Pero ang hamon dito, mabilis dapat yung coordination namin at communication para maiwasan yung delay na setup sa event para hindi maging pangit yung dating sa mga client namin. Para dito sa potential business namin, narito ang aming SWOT analysis na nagko-consist ng strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Nakikita dito kung saan kami malakas, kailangan mag-improve, at paano kami makakasabay sa competition. Unahin natin ang strengths. Bilang mga kabataan, advantage namin ang pagiging creative and updated sa mga trends. Pangalawa, yung flexible at affordable kami sa aming services, kaya pasok sa iba't ibang budget ng mga kliyente. At higit sa lahat, solid ang teamwork at communication ng grupo namin, kaya siguradong maayos ang bawat event. Next is the weaknesses. Pagdating sa weakness, isa sa weakness namin ay ang pagiging baguhan. Dahil baguhan pa lang, kurang pa rin kami sa experiences. Next, umaasa pa rin kami sa mga rented materials at suppliers. And ang capacity ng team namin ay maliit lang. And lastly, the demand ng mga events ay may mga seasons. For example, May to October, yun ang kilala bilang wedding season. And after nun, magiging matumal na lang yung mga weddings. Para naman sa opportunities, napapansin namin na tumataas ang demand ng mga creative at Instagram-worthy events. Next is malaki rin ang tulong ng social media sa pag-promote ng aming business. Kaya madali kaming makakaabot sa mas maraming tao. Bukod dito, may potential din kaming mag-expand sa future dahil patuloy na paglago sa events industry, and bata pa kami, mas may potential kaming lumago. Lastly is the threats. Sa threats naman, isa sa mga hamon ay ang matinding kompetisyon mula sa mga established na mga events management companies. May mga pagkakataon din na naapektuhan ng ekonomiya yung budget ng aming kliyente, so nakaka-apekto yun. Syempre, may mga external factors din tulad ng mga ibang crises or problema sa supply.
Pero dahil adaptable kami, handa kaming mag-adjust sa anumang sitwasyon. Here are the companies that uses SWOT analysis. First is the Coca-Cola. Ginagamit nila ito by identifying brand strengths and addressing market challenges. Next is the Nike. Lastly is the Apple Inc. Ito naman yung mga prominent persons who endorse SWOT analysis. First is si Albert Humphrey. Siya yung creator ng SWOT framework at Stanford Research Institute noong 1960s. Next is the Michael Porter. Siya ay isang business strategist na nagsusupport ng SWOT as a tool for analyzing and competitive position. Lastly is si Peter Drucker. Siya ang father ng modern management who emphasized the need to evaluate strengths and opportunities in business planning.